Magandang umaga po sa inyo, Senator Hontiveros, si Xander po ito at si Angel. Morning po. Magandang umaga po sa inyo, Miss Angel at Sir Xander, at sa ating mga tagapanood. Opo, Senator, pwede po niya kaming bigyan ng impormasyon o karagdagang detalye hinggil po doon sa pagpirma ng mga senador, hinggil po sa isang resolusyon na kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na umunoy bumabatikos at naninira sa mga opisyal ng ating bansa para po sa mga nagtatanggol sa ating pambansang soberenya. Opo, yun yung aming itinataguyod, Miss Angel. At kaya 15 po kami as of yesterday ang pumirma sa resolution expressing the sense of the Senate na pinamunuan ni Senator Kiko. So sponsor na po niya yan at ng ilan pa sa amin kahapon. And mamayang hapon ay i-interpellate po yan ng ilang mga kasamahan namin. And then umaasa po ako gaya ng pinaalala ni Senate President Tito Soto, ang gawin ng Senate ay aprubahan na po namin iyan mamaya. Opo, nandun din ho ba yung parang panukala po na ideklarang persona non grata? Yung Chinese embassy, yung ating ambassador? Hindi po si Ambassador ang pinag-iisipan po, kundi yung yung spokes. deputy spokesperson, si Go Waping. Actually, no, magkapareho sila. Sounds like Xander. So si Guo Wei na deputy spokesperson ng Chinese Embassy Manila, sila yung binanggit ni Senate President na pinag-iisipan namin ideklarang persona non grata. Dahil pati sa pinakita ko nga po sa mga kasama kong senador na as of 3:22 yesterday afternoon, kasabay ng aming sesyon at pag-sponsor ng resolution expressing the sense of the Senate, nag-post na naman sila at pinalalabas na gaya-gaya po tumaya lang kami sa isa't isa na hindi naman tatayo ang laman ng aming resolution. At minamaliit niya na halos 2/3 ng Senate ang pumirma dyan. Well, aming pinag-aaralan nga, ideklara si Deputy Spokesperson Guo Wei na persona non grata. At higit sa lahat, naglulook forward po ako, aprubahan na namin ang resolusyon mamayang hapon. Parang ano ma'am, no, sa English, parang feisty pag magsalita, no? Sino po? Sila or kami? Hindi sila. Sila. Oo. Yung feisty, sa amin po yun. Yung sa kanila, tawag ko po doon, bastos. Yun. Opo. Pero sa tingin niyo po ba, Senadora, lumampas na ba sa hangganan ng diplomasya yung mga naging pahayag po ng ating Chinese Embassy? Yes, Miss Angel, talaga po. Dapat sila nga yung unang nakakaalala tungkol sa Vienna Convention on Diplomatic Relations, lalo na po yung Article 41, na ang mga foreign missions ay hindi dapat nakikialam sa mga internal na matters ng kanilang host country. Sila po ay dapat kumilos, magsalita ng diplomatiko at sa tamang mga channels. Pero hindi Bukod sa talagang binubuli nila ang ating mga mangingisda, BIFAR, Coast Guard, pati Philippine Navy sa ating karagatan, pati po sa social media ay tinotroll po nila tayo. Binanggit ko rin po sa privilege speech ko, kamakalawa naman, na mayroong Makati-based PR agency na nagngangalang Infinitus or Infinite Us o Infinite US na umamin na dati sa isang hearing sa Senado na tumanggap sila ng bayad mula sa Chinese Embassy para sa isang proyekto. So in the context ng mga nagpapatuloy na pangyayari ngayon, babalikan po namin yon. Ano ba yung detalye ng proyektong iyan? Kasi kung tumatawid na mula sa simpleng pagnenegosyo dun sa pagkalat, pag-amplify na parang megaphone sa disinformation at propaganda ng Chinese government at embassy nila dito, tumatawid na yan sa pagtaksil kay inang bayan. Opo, nababanggit po ninyo na karamihan po ng mga senador ay kumbaga across the political spectrum, no? Yes. Kapit-bisig sa pagtuligsa po sa China, hindi po lahat. Opo, may mga senador Opo, po majority po. Opo, may mga nagsabi po, halimbawa po ay si Senador
Robin Padilla na ang Philippine Coast Guard daw dapat bumili rin ng water cannon para, alam mo yun, mag-retaliate. Tapatan. Oo. Well, ang Philippine Coast Guard ang naging biktima ng pagwo-water cannon ng Chinese vessels. Ginamitan ng ating mga uniformadong kababayan ng ganyang water cannon, high frequency sonar, Yeah, kung tama yung termino ko, pati po mga laser lights. Nawala na po ng daliri yung isang uniformed personnel natin. Yung ating mga mangingisda ay ipinagkakait makapangisda at makahanap buhay sa ating traditional fishing ground. So, and yet, in the face of all this, talagang nagpupumili tayo na idaan sa diplomasya, idaan sa political na pakikipag-usap, no, ang itong mga itong pangbubuli ng China sa atin, lalo na sa karagatan. So sila ang talagang nagkukulang at lumalabag pa nga sa mga diplomatic protocols. Tayo, never natin inisip na gantihan sila sa parehong pamamaraan na ginagamit sa atin. So with all due respect, ang gusto nating palakasin ay hindi mga sandata o mga gamit na ginagamit na parang sandata laban sa ating mga Pilipino. Sa pag-engage natin sa Chinese government, ito ang ating pamamaraan. Mga legislative at saka mga executive actions na primarily diplomatic at political. Dapat i-meet nila tayo halfway man lang. Hindi yung ginagawa nilang ginagaslight pa nila tayo na sila ay nasa tama, kawawa naman sila, tayo ang nangaabuso sa kanila. Baliktad na baliktad. Bully behavior talaga sila. Senator, ano po ang inaasahan natin magiging susunod na hakbang ng Department of Foreign Affairs after nga pong malagdaan ng 15 senador? Ito pong inyong resolusyon. Well, sana po ay lalong nabuhayan ng loob ang Department of Foreign Affairs sa aming resolution expressing the sense of the Senate. Umaasa ako na dahil may nauna na po akong sulat sa Department of Foreign Affairs na i-call out ang Chinese Embassy sa kanilang pag-atake pati sa social media kay Commodore J. Tariela. Umaasa po ako na batid itong lahat ng DFA at na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, no, ayon sa tingin nilang tama para sa ating bayan. Lahat naman po kaming nagtatrabaho sa gobyerno dito sa isyung ito ng West Philippine Sea at China ay nagsusumikap na i-adopt yung sinasabi ng marami na whole of government approach. Pero sa tingin po ba ninyo, Senadora, ay dapat na pong iakyat ng Pilipinas ang issue sa international fora? Dati na nating hindi lang inakyat kundi napanalunan sa international forum itong issue. Yung 2016 arbitral ruling sa The Hague na talagang kinikilala na yung mga features at isla na itinanong natin sa ating kaso laban sa China ay talagang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya't tagumpay para sa ating pagkakakilanlan sa dagat na iyan bilang West Philippine Sea. At dagdag pa po doon, yung 2016 ruling ay nagpawalang bisa dun sa multong 9-dash line ng China para angkinin niya ang 80 to 90% ng buong West Philippine Sea at pati South China Sea. But still, ito po hindi kinikilala ng China, Yes, Senadora. nakakaloka nga. Sila po, ang China po ay signatory din sa UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, tulad natin sa Pilipinas. And yet, hindi nila kinikilala ang ruling ng Hague Tribunal batay dyan sa UNCLOS na iyan. Kaya tayo nagpupumilit sa kabila ng kanilang pangbubuli, sa kabila ng kanilang pagkakainteres at pagkamkam sa ating mga likas yaman sa dagat, patuloy natin itinataguyod yang makasaysayang tagumpay ng ating bansa noong 2016 sa Hague Tribunal at yung ating karapatan at tungkulin bilang mga Pilipino. Opo, Senator, si Senator Rodante Marcoleta, ang sabi po niya, nakausap niyang former Ambassador Wang Silian at parang pinagmumukha raw ng mga Pilipino na ang China ang kontrabida. Ano ang comment niyo doon? Talaga naman
Malinaw ang mata natin. May pandama ang ating mga balat para maranasan ang ginagawa nilang lahat ng klasing ng pangbubuli na pinag-uusapan natin at para maintindihan natin ng malinaw kung ano ito. Hindi ito mga gawa ng isang kaibigan. Hindi ito gawa ng isang bansa na rumerespeto sa atin para kapantay pwede nilang i-expect at hingiin sa atin ang pagrespeto sa kanila. Talagang hindi po katanggap-tanggap ang kanilang pag-uugali dito sa atin. Kaya kung nagrereklamo si Ambassador, kagagawa nila iyan eh. Tayo nga po yung sobrang pinahahaba ang PC natin. So wag nilang i-gaslight ang tayong mga Pilipino. Wag nilang subukang baluktutin ang klarong nakikita ng ating mga mata at klarong naiintindihan ng ating mga utak. Kahit sa pamamagitan pa ng disinformation at propaganda nila, kahit pag gumagamit sila di umano ng mga Pilipinong spokespersons o PR agencies at aming iimbestigahan yung ganyang seryosong teorya, kahit pa klaro po sa atin mga Pilipino at pati sa ibang mga bansa na kumakampi sa atin na talagang nagkokontrabida ang China sa usaping ito. Okay. Senadora, ibang usapin po tayo dahil Ano po? meron pong pagdinig hinggil po dun sa mga pekeng health products. Ano Kahapon, po ba ang layunin nitong Counterfeit Pharmaceutical Products Prevention Act at paano po nito po protektahan yung ating mga mamimili? Yung isang importanteng provision po dyan sa bill ko na iyan, Miss Angel, ay sinuportahan po ng hindi lang iisa sa spokesperson sa hearing kahapon. Yan po yung pagturing sa pag-import at pagbenta ng mga counterfeit pharmaceutical products bilang economic sabotage. So ang practical na implikasyon niyan ay bibigat po ang mga parusa kapag ka makonvict sa bagong kikilalaning economic sabotage na ito. Bukod po dyan, mabunga yung hearing kahapon kasi lumabas yung mga paraan na dapat ay palakasin at gawing mas accountable ang Food and Drug Administration, lalo na batay sa bago nilang drafted na 5-year development plan na may kinalaman pati sa human resources nila sa loob ng administration para gawin nila ng mas maayos ang kanilang tungkulin sa publiko. Gayon din sa ating mga law enforcement agencies na ipahayag sa hearing na higit pa ang inaasahan sa kanila sa pamamagitan ng pagtupad ng ating mga batas, pag-intercept sa mga counterfeit at unregulated, lalo na imported products at pag-intervene din nila sa mga lokal no na unregulated at counterfeit products. At dun din po sa ating mga social media and selling platforms, malinaw na at malakas na ipinahayag sa hearing kahapon na sobra din silang nagkukulang hanggang sa ngayon sa pag-take down ng mga non-FDA approved na mga products na ino-offer at binibenta at binabayaran sa kanilang mga platforms. In fact, next week, inaasahan na may mga submissions sila dahil pina-check po namin sa kanila ano ba sa mga produkto nyo online ngayon sa inyong mga platforms. In fact, ay walang FDA walang mark ng FDA approval at dapat i-take down na. And moving forward, dapat tigilin na rin nila ang online ng higit pang maraming produktong counterfeit at saka unregulated. Opo. Bukod po riyan sa Committee on Health, kayo ho ang bagong chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ilan ho ba ang komiteng hawak ninyo, ma'am? At ano po ang magiging mga hakbang po nitong bago po ninyong hawak na chairmanship? So by next week pa po magdadaos ng unang pagdinig sa panahon ng pag-chair ko kahapon na po na elect or kamakalawa. And magpo-focus po kami unang-una sa pagpapatuloy ng pagdinig sa mga anti-political dynasty bills. And then siguro kasunod na rin yung mga party list system reform bills. Nagulat nga ako, bagamat nagpasalamat sa huli kay Senator Ping nung ipinasa nila ito ang pamumuno dito. Sabi nila sila ay magtututok sa ating Blue Ribbon Committee and ipagpatuloy ko na daw yung pagdinig sa
lalo na sa anti-political dynasty bills tulad ng pinagawa niya sa akin noon, no, nung unang pagdinig na sila ay wala sa Senate. So ito'y pangatlo kong komite. So siguro boundary na. Pero Patanan. magsusumika po talaga kami ng office ko at ng mga committee secretariats na isulong yung ating pong mga panukalang batas sa electoral reform and people's participation. Opo, even during the previous administration, kayo po ay very vocal na lumalaban sa political dynasties. Sa palagay ho ba ninyo, mahirap makalusot? Especially yung mga kasama po ninyo, magkakapatid, alam nyo na po. Opo. Pero nakakatuwa na sa simula pa lang, parang 7 na kaming mga senador na authors ng iba't ibang anti-political dynasty bills. At kasama po mula sa kanilang sariling mga lobby, kasama po dun sa mga tinuturing na miyembro ng mga dynasties. Pero nagkakaisa po kaming lahat ng mga authors na makabubuti po ang sa wakas pagsunod ng Kongreso sa utos ng ating konstitusyon 4 decades ago pa na, 'di ba, sa pamamagitan nitong anti-political dynasty law, kalaunan ay mapalawak natin yung espaso para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Dahil hindi lang naman ang mga dynasties ay may mga magagaling na maihahain na kandidato at opisyal ng gobyerno. Malawak po ang field sa ating mamamayan. Buksan po natin yan formally at finally sa pamamagitan ng isang anti-dynasty law na talagang palalawakin yung espasyo para sa political participation ng ating mga mamamayan. Siguro panghuli po sa akin, Senadora Risa, no? Etong si Senador Bato ay hindi pa rin po pala pumapasok. Ang sabi po ni dating Senador Trillanes, irereklamo na niya sa Senate Ethics Committee sa darating na Mayo kung hindi pa rin po papasok etong si Senador Bato. Well, ang Mayo ay halos kalahating taon pa mula ngayon. So, I guess umaasa ako na may magbabago sa ganyang sitwasyon. Kung umabot man sa paghain ng isang reklamo, buo naman ang Senate Committee on Ethics at sinabi po ni Chair JV kahapon na kikilos ito, no, sa ilalim ng kanyang pamumuno. So tignan po natin kung papaano sa loob ng institusyon ng Senado mairesolba ito at mai-deliver talaga sa ating mga kababayan yung trabaho at serbisyo na obligasyon namin po sa kanila na hindi lang bumoto sa amin kundi nagbabayad sa aming mga sweldo. Kasi ang hinaing po ng taong bayan, kasi pag ordinaryong manggagawa ka, no Kaltas. work, no pay ka, di ba? Ito daw pong Opo. si Senador Bato, November 10 pa, huling pumasok. Kumbaga, ang tagal ng panahon, pero siya'y tumatanggap pa rin po ng kanyang sweldo. Very fair po yung ganyang obserbasyon at daing ng ating mga kababayan. And lahat po kami sa Senado, and I'm sure kahit si Sen. De La Rosa kung napapanood niya ito, ay batid po ito. Kaya umaasa po ako na siya at lahat kami ay kikilos ng pinakatama, no? Sa aming kakayahan para magwasto at iwasto itong sitwasyong ito na talaga naman ay hindi naman katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Opo, may question po from Texter 8712. Pa-ask po kay Senator Risa, ano po ang plan niya sa 2028? Ang plan ko po sa 2028 ay ngayon pa lang patuloy na pinaghahandaan, pagkaisahin, hindi lang ang kakampings pero ang lahat ng opposition at oppositional or reform-minded forces, no? Lahat pong nangangarap ng pagreporma sa ating lipunan, pagpapalakas at pagpapayaman ng ating ekonomiya at bawat mamamayan, lalo na yung mga mahihirap pa sa ngayon at pati ang middle class na dapat ding proteksyonan at pagkaisahin yung ating mga mamamayan. Ganun po yung elemento ng gusto kong at balak kong ipresenta namin sa 2028. At kung ano po yung casting doon sa aming slate, kung sino-sino po ang pinaka popular, malakas, winnable. Yun po yung aming ihaharap.
Meron po ako nakitang post kahapon pero na alam ko pong nai-repost nyo na at report na fake news na nagsabi raw po kayo na tatakbo kayong presidente. Tatakbo akong presidente kung pipiliin ng nagkakaisang oposisyon. So, first things first nga, buuin namin, pagkaisahin ang lahat ng reform-minded at opposition forces. Sama-sama po kaming magdedesisyon at kung sino po at sino-sino ang piliin namin, siya po o sila po ang haharap. Nakataya po ako dyan. Yun. At siguro po panghuli na lamang po from Ma'am Melanie de la Cruz. Sabi po niya, nakakahanga po si Senator Risa Hontiveros kahit noon pa na alone lang siya ay lumalaban pa rin. Salamat, Miss Melanie. Ngayon, mas marami tayo at patuloy na dumadami. Magparami pa po tayo, magpalakas at magkaisa po tayo. Hindi lang para sa 2028 po. Lahat pa po ng mga eleksyon at hindi lang eleksyon, lahat pa po ng mga taon na hinaharap ng ating inang bayan para gawin po nating higit pang maganda ang kinabukasan niya, ang kinabukasan natin. Okay, with that, maraming salamat po, Maraming Senadora salamat po, Risa, Miss sa inyong Angel, oras at panahon. Sir Zander. Maraming salamat po ang ating Deputy Bye po. Majority Ano, Leader, Senator Risa Hontiveros. Ayun, si Ma'am. Opo. Naalala ko parang na-cover ko na si Ma'am nung